Medyo nahihirapan po kasi baguhan po ako. Tatawag po ako sa Pinas, umiiyak. Kasi yung time po na yon, walang-wala po talaga. Nag-isip po ako na talagang ayoko na po, gusto ko na pong umuwi. Inisip ko pa rin na hindi lamang ito yung magiging kapalaran ko ba. Kaya gusto ko siyang baguhin. Hindi ko naman din talaga ginusto maging head chef. Talagang ginirib ko yung trabahong gano'n. Naging family driver ako dito sa Al-Ain. Medyo struggle po kasi is pandemic nung time na yon. Dumating ako dito noong 2018. Tapos, ang pinakauna kong trabaho is cleaners. Yung sahod ko doon is 1,100 dirham every month. Ang tinitira ko lagi sa sarili ko is nasa 250 to 300 dirham para sa month ko na pagkain. Ganun. First job ko po as a bagong staff, nagigrill po ng chicken. Nag-apply ako as a waiter, and then napunta po ako ng kusina, naging dishwasher, naging dispatcher. Almost naikutan ko na po lahat. Cashier po ako ng isang fast food po. 2,000 dirham, 750 for rent. The rest po, Pinas. Nag-iiwan lang po ako ng 100 para sa akin, monthly. Kumakain lang po ako ng sandwich tapos tubig. The rest po is pancit canton pag-uwi ko po. Or else pag-uwi ko, tulog po. Since 2012 kasi ako yung head cook ng isang Japanese sa Pilipinas, and then nag-open kami ng Dubai. Unang buwan, okay lang, masaya. A year ko naramdaman na hindi gaanong kagandahan yung restaurant. Hindi ko naramdaman na mahalaga ako dun sa mismong tindahan. Meron pa po akong isang previous na company. And yun po yung almost 3 months po akong sinasahurin ng tigkakalahati po. Dati kasi nagpapakain pa sila. And then nung napapansin na siguro nila na halos lahat kami is kumakain sa restaurant, tinigil na nila. Maski tubig, hindi na kami binibigyan, pinagbawalan na kami. Ginagawa ko na lang po is minsan po, pag day off po is nagpa-part-time ako kasi 3 po yung anak kong pinag-aaral sa Pinas. Nag-isip po ako na talagang ayoko na po, gusto ko na pong umuwi. Pero kung susuko ako, kung uuwi ako, mas wala rin akong magagawa doon sa Pilipinas. Ang plano kasi is hindi naman talaga papunta dito sa Dubai. Pero that time yung tatay ko kasi is nagkakasakit siya, gano'n. Kailangan ko yung kapatid ko tulungan para supportahan yung pamilya namin. Gano'n. Tapos dumating sa point na yung tatay ko na nawala siya, gano'n. So hindi ako nakauwi. Sobrang hirap. Dumating sa point na sarili ko lang yung naging lakas ko ba. Tapos lahat yun kinaya ko. Inisip ko pa rin na ay hindi lamang ito yung magiging yung parang magiging kapalaran ko ba. Kaya gusto ko siyang baguhin. Bali, nawalan po ako ng trabaho ng 2 taon pagkatapos nung second work ko po. Medyo nahihirapan po kasi baguhan po ako. Meron akong isang anak, 8 years old. Bali, nag-aaral po siya. Siya po yung sinusustentuhan ko. Kung may mga anak ka talaga, bali talagang magtitiis ka, mahihirapan ka. Pero sakripisyo talaga pagdating sa OFW. Hindi ko ma-imagine na nangyayari po sa buhay ko yung ganong sistema ng buhay. Tatawag po ako sa Pinas, umiiyak. Kasi yung time po na yon, walang-wala po talaga. Alam niyo po yung pag-uwi niyo, tutulog lang po kayo. Tapos yung mga kasama ko po, inaya akong lumabas. Naiiya naman po akong lalabas ako, sasama ko sa kanila. Tapos pagkakain sila, andun lang po ako sa gilid. Isang buwan maganda ako dito, naka-hotel. Mayroon kang nag-serve ng pagkain sa'yo every morning. Tapos hanggang dinner saka lunch.
Then after that, dumating ako dito sa point na base space. Parang mararamdaman mo talagang mag-isa ka. Kahit may sakit ka, talagang iiyak ka na lang. Ganun yung feeling. Ito yung first time ko na makatanggap ng mga tips, incentives, quarterly. Dito ko napag-graduate yung dalawa kong college. May sarili na kaming lupa. Dahil sa katulad ng pinapakita nila sa akin, kaya binubuhos ko lahat ng kung anong kaya ko. Pinapakita ko rin sila. Sinusuklian ko sila sa pamamagitan ng mga talent ko, kung paano ko asikasuhin yung mga guest namin, pakita ko ng maayos. Number one, lupa. Tapos tricycle, saka mga motor, dalawa lang siya. Tapos tindahan ng nanay ko. Sobrang di ko mapaglagyan yung parang tuwa ko ba, yung parang ang layo-layo ko na talaga ganun. Parang yung knowledge ko, malayo na sa knowledge ko ngayon. Ang layo-layo na narating ng Itchiryu. Hindi nila ako iniiwan ganun. Nung first time ko po nagkaroon ng incentives bilang 7-star of a Dragon Ball po. Malaking tulong po siya pandagdag ng pang-income po sa amin and then mga gastusin po. Nag-decide po ako na magkaroon ng konting investment. Bali, meron po akong isang singsing, meron po akong isang bracelet and 3 necklace po. First time ko po kasing makaramdam ng gantong parang walang bigat po. Nabibili ko po yung gusto ko, nakakapagpadala po ako sa kapatid ko, doon po sa Pampanga. Nakakain ko na po yung gusto ko, steak. Grabe po. Dati po, day off, natutulog lang po. Ngayon po, day off is nasa mall, ganyan po. Actually po, isa sila sa nagpo-push na magdaling ko yung pamilya ko dito. At least nabigyan ng kahit papaano yung trabaho ng misis kahit nasa bahay lang. And then si baby, may future naman. Alam ko din naman na hindi rin kami pamabayaan ng mga may-ari talaga. Dati talaga is yung walk lang, tapos nagkaroon ako ng bike sa awa ng Diyos. Tapos yun, ang kagandahan talaga is kahit saan na kami ngayon pumunta nila, misis nila, baby is comfortable na. Mga sir, mga ma'am, salamat po. Hindi niyo ako iniwan, hindi niyo ako binitawan. Nagtiwala pa rin kayo sa akin. And then, salamat. Kasi, andyan kayo para sa akin. Sobrang ako dito, grateful, thankful. Kasi dito sa Itchiryu Ramen House, kumbaga hindi lang siya parang restaurant lang. Kumbaga isa siyang parang training ground ng isang nagsisimula na magtrabaho sa kitchen, sa restaurant, ganun. Tapos bilang isang OFW, sobrang proud ako kasi yung may-ari nito, yung mga boss nito is mga Pilipino. Thank you so much. Nagpapasalamat po sa mga bumubuo ng Itchiryu. Proud ako dahil yung mga owner is mababait and then talagang sumusuporta po sa bawat empleyado. Itong company po na to is hindi lang po sila into pera. Hindi ka po nila papabayaan. Maraming salamat po sa opportunity. Sa pinakamalaking break po na nangyayari po sa akin. Sa lahat po na naitulong nyo. Tapos sa laking tiwala po na binibigay nyo sa akin. Tsaka po, thank you po. Lagi po kayong nasa likod ko. Always. Isa lang po yung aim ko ngayon. Position po ni Chef Mark. Tears of joy, ganun lang naman. Talagang kung kayo yung nasa kalagayan ko rin kasi is talagang iiyak din kayo. Talaga. Thank you for them din talaga. Sa tiwala. Thank you kasi sa lahat. Thank you. Ingatan niya lang po palagi yung kalusugan nyo. Then, kasama niyo po ako sa hirap at ginhawa.